Ay, hello po. Ako nga pala po si George Cortez. Meron po ba kayong free time para makarinig ng Bible? Hindi naman po. Sige po, dito po tayo sa may tabihan. Sabi dito sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Salamat po sa pakikinig sa Bible verse na binasa ko sa inyo. At ito po yung magandang balita na mabago sa buhay niyo po. Salamat po. Hello po. Ako nga pala po si George Cortez. Gusto ko pong humingi meron po ba kayong oras para makinig ng Bible? Hindi ako nagaganyan. Tuloy ko okay. Para rin po ito naman sa inyo. Sana po magkaroon po tayo ng oras para sa pakikinig ng Panginoon at para may apply po natin din sa ating sarili. Alam ko na yan. Saka, ang maganda pa doon, meron kang Panginoon dyan sa puso mo. Oy, parin George, anong meron dito? Sino to? Ito, hindi ko kadala to, pero gusto niya akong basahan ng Bible. Ayoko naman. Maganda naman yan Bible. Ano ba nakasulat yan? Ang salita ng Panginoon para sa atin. Katulad ng ano? Yung tulad ng halimbawa, may apply mo yung salita ng Diyos na ibigay mo yung kapwa mo. Ganun. Meron ba rin? Meron yun sa Bible. Try mo kaya magbasa din. Bakit? Magandang araw po. Magandang araw din po. Pastor po ba kayo? Opo. Nagbabasa din po ako ng mga Bible sa mga tao. Maganda rin po yan. Para nakikinig rin po kasi nun eh. Ewan ko lang po dito kung nakikinig din. Ikaw ka? Tapos na ba kayo mag-Bible study? Hindi pa nga nagsisimula kasi tinatanggihan ko siya. Tsaka nakinig na ako niyan dati, naboboring lang naman ako. Nako tol, ayun yung iwasan mo. Paano pagka dumating sa point na ikaw naman yung layuan ng mga tao dahil dyan sa pinapakita mo? Tulad yan, sa Bible, pre. Maganda yan, salita yan ng Panginoon. Saka isipin mo tol, yung Panginoon natin, kahit anong kasalanan natin, hindi tayo iniiwanan. Tinatanggap pa rin tayo. Sana, paano man yung mga religion natin, kung Katoliko ka man, Iglesia, Born Again, o Mormons, kung ano-ano man yan, na natin respetuhin. Huwag lagi yung mga ganun na kung papakinggan, kasi narinig na natin yan. Hindi maganda yun, tol. Siguro kailangan natin magkaroon ng respeto. Paano, pre? Katoliko ka. Tapos sinabi nga naman ng pari na, mag-share kayo ng ganito-ganon. Paano kapag ako naman yung nilapitan mo? Tinanggihan kita, anong mararamdaman mo? Baka sumama ang loob ko doon. Diba? Pero marating tayo sa point na sumama yung loob natin pero kailangan natin pa rin magpakumbaba. Tama po siya. At saka ako naman problema nyo. Pwede nyo po siya kapitan. Pumunta po kayo sa simbahan. Palagi yan po kayo magdasal. Di ba? Pastor nang kausap mo. Siguro nabastos mo na siya, no? Pero nandiyan pa rin siya. Hinihikayat siya pa rin na mapapunta sa kanya. Dahil pati kay Katoliko, ako nga nanggaling din sa Katoliko. Pero ang pinanghahawakan ko ngayon, Christian, kasi doon ko nakita yung sarili ko. Nahanap yung pagkatao ko. Kumbaga na doon yung totoong pananampalataya mo. Na meron kang puso, na meron kang isip, na maliwanag. Kasi meron ko nasa puso ng Panginoon. At isa pa po, ito po yung magandang balita na babago sa buhay niyo po. Yan sa pagkatao niyo po, sa panlabas na niyo o pansaloob man. Tuwing kailan ba kayo nagsisimba? Feeling ko, Anong oras? alas 8. Meron kaming meron nasimba rin kasi ako dito sa Greenbox. Church din po yan. Kayo po ba? Saan po ba kayong church? Dyan po sa Victory, sa bayan. Ako nadadaanan ko po yun. Maganda rin po doon. Ayaw po, masabi niyo po. Alin ba yung malapit?
sa atin. Siyempre, dito sa Green Box. Pero yung Di ba? maganda rin doon. Nadadaan ako lang pero parang napapansin ko may nagkakantahan doon tuwing linggo. Ay, oo naman, maganda doon. Pero hindi ako napasok doon kasi parang hindi naman ako welcome doon. Kasi Katoliko ako. Nadadaan ko yung Green Box diyan. Pero hindi ako napasok doon kasi parang hindi naman ako welcome doon kasi Katoliko ako. Sila, ibang religion pa rin sila. Kaya hindi ko alam na Christian born again pala sila. At ganun din kayo. Dito naman kasi, wala pinipiling religion. Open yun sa lahat. Kaya, siguro, huwag na lang tayo magdalawang isip para pumunta. Ang ino naman yung pupuntahan natin doon, hindi yung tao. Pagdating sa simbahan, wala pong hiyaan. Lahat po pupunta. Sige. Tingnan ko kapag may oras ako. Papasyal ako doon para malaman ko kung ano yung pakaramdam kapag nasa iyo na yung kapag naramdaman mo yung presensya ng Diyos. Yung anong pakaramdam ng nagwo-worship. Kasi parang gusto ko rin maranasan yan eh. Hindi kasi yung ginagawa doon sa iba. Saka maganda rin doon. Diyan nga sa Green Box, sa amin. Sama-sama doon. Lahat nag-worship, masaya. Try mo. Sa linggo, punta ka. Sige. Tapos, pagka may time, pastor, dito naman, baka pwede din tayo bumisita sa kanila. Diba? Pwede ko kayo samahan doon sa bayan, sa Victory. Doon ako nagpapastor. Welcome na welcome kayo ng dalawa. Sige. Pumunta ako. Diyan na muna ka. Diyan na, pre. Pastor, diyan muna po kayo. Sige po. Salamat po. Pastor, pwede po ba akong makinig niyan? Ayun. Maganda to. Ano bang nakasulat dyan?